Isinailalim na sa elevated alert status ang Senado ngayong araw. Ibig sabihin, mas maraming tauhan na mula sa iba't ibang law enforcement agencies ang nagbabantay sa Senado. Live mula sa Senado, nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Mon, pakilarawan mo nga yung mga nakikita mong paghihigpit ng seguridad dyan. Yes, Julio, Cheryl, hindi nga basta-basta nakakapasok dito sa loob ng Senate. Bukod dyan, kapansin-pansin din yung mga bit-bit na armas ng ilang mga security personnel dito sa loob ng Senate compound. May bit-bit na long firearms ang ilang tauhan ng Office of the Sergeant-at-Arms o OSAA pagpasok ng Senado ngayong araw. Ito na ang sitwasyon ngayon matapos ang habulan kahapon nang subukang isilbi ng mga tauhan ng NBI ang warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Acting Chief ng OSAA na si retired Police Major General Mau Aplasca, sinadya nila ang pagpapakita ng armas bilang paghigpit sa seguridad sa Senado. We have declared an elevated alert status, meaning nagkaroon tayo ng additional security personnel provided by the PNP kasi nag-request kami kahapon from the Chief PNP. So, ang pinadala niya si General na Averin. So, kung may mangyari sa loob, we can allow them to go in. Pero binawi rin niya ang utos na ito sa kanyang mga tauhan. Anya, preventive measure lang daw ito, lalo't may nasaktan silang tauhan kahapon. Kung aming naawa ko siguro, baka kulang sa respeto yung mga iba. Sa ngayon, iniimbestiga na ng OSAA kung paano nakapagpasok ng mga baril sa loob ng Senado ang mga tauhan ng NBI kahapon. Sa kabila niyan, aminado si Senator Bato de la Rosa na masama ang loob niya sa dating Sergeant-at-Arms ng Senate na si retired Major General Edgardo Samonte. Sabi ko na sa kanya na, Sir, pareho tayo PMER. Pareho tayo PMER. Kung magpalit tayo ng papel, ikaw na sa papel ko, at ako ang magiging Sergeant at Arms. Pagpapakumatay ako para sa iyo, protektahan kita. Hindi lang bilang isang PMER, kundi bilang Sergeant at Arms dito sa Senado. Sinagot din ng senador ang mga pumupuna na tila ginagawang kanlungan ng Senado para sa mga individual na may pending ng warrant of arrest. Alam mo kung isang barangay doon sa Cotabato, kaya sa Maguindanao, isang barangay ay willing na protektahan ako na hindi lang ako i-give up. How much more ang Senado na institusyon na nagpasa ng resolusyon na dapat hindi isusurrender ng isang Pilipino ng basta-basta. Binigyang diin naman ng abogado ng senador na si Attorney Israelito Torion na hindi dapat basta-basta arestuhin ng NBI si De La Rosa habang nasa Senado. Sana naman hindi, no? Kasi magkakatubo kung gano'n. Kasi the NBI is an adjunct office of the DOJ which belongs to the Executive Department. The Senate is part of the Legislative Department. I learned early in law school that there is separation of powers. Bago ito, nauna nang inaprubahan ng mga senador ang motion para isailalim si De La Rosa sa protective custody ng Senado. Julio, Cheryl, bagamat sinabi na ni retired Major General Aplasca na nirecall na o binawi yung utos na magbitbit ng mga long firearms ang kanilang mga tauhan, napansin pa rin natin na may isa hanggang 2 tauhan or personnel ng OSAA na may bitbit pa rin na mahahabang armas habang nakasunod kung nasaan nagpupunta si Senator Bato de la Rosa. Hindi ito kinukumpirma ni General Aplasca at mukhang magtatagal yung ganitong sitwasyon dito sa loob ng Senate hanggat nandito pa rin si Senator de la Rosa at hanggat hindi pa rin talaga na isisilbi itong arrest warrant. Pinag-aaralan naman ng kampo ng OSAA ang pagsasampa ng kaso laban sa mga NBI agent na nakasakit ng kanilang tauhan kahapon. Julio, Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.